Muli, magandang umaga po mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay nandun na tayo sa concluding part ng chapter 1 ng Gospel of John. At sa pagkakataong ito ay bibigyan natin pansin yung mababasa natin po doon sa verse 17. No? Chapter 1, verse 17 ng aklat ni Juan. At sabi po ay ganito, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." So makikita natin dito po sa ating pong illustration, yung law dumating sa pamamagitan ni Moses at yung grace and truth sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong dito, ano po yung tinutukoy na law? No? Ano po yung tinutukoy dito na dumating sa pamamagitan ni Moses? Kung titignan po natin doon po sa konteksto nitong aklat ng Juan, ang sabi po doon sa, babalikan po natin doon sa verse 45 nitong chapter 1 ng John, ganito po ang ating mababasa. "Philip found Nathanael and said to him, 'We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." So ano po tinutukoy na law dito? Yung law po dito, yung isinulat ni Moses. Yung sinulat ni Moses, yun po yung law na tinatawag dito. Na kung titignan po natin, ang sabi po dito, "We have found him whom Moses wrote in the law." So, yung law po, sa pagkaunawa ng mga Hudyo, ganito po ang ating makikita. At ito po ay nasa konteksto rin po ng aklat ni Juan, sapagkat ito mababasa natin dito po sa John chapter 10 verse 34 to 35. Ganito po ang ating mababasa. Jesus answered them, "Is it not written in your law, I have said you are gods? If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be set aside." So dito makikita natin meron sinasabing written law, at itong written law ay sinasabing word of God, at itong word of God, ito nga po yung scripture. Therefore, yung tuwing babanggitin yung law dito po ay may kinalaman ito doon sa isinulat ni Moses, na ito'y tinuturing nilang word of God. At dahil nga ito'y isinulat ni Moses, ito yung scripture. At ito yung tinatawag nilang Torah. No, at ang Torah po ay tumutukoy doon sa 5 aklat na isinulat ni Moses. Ano po yung mga 5 aklat na isinulat ni Moses? Yan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ito pong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy na tinatawag nilang Torah ay tinatawag rin nating Pentateuch. Na Penta means 5, no? So ito po yung Torah, ito po yung Pentateuch, ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ito yung sinasabing isinulat ni Moses sa kautusan. Isinulat ni Moses doon sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya dito makikita natin dito po sa illustration, diyan po sa illustration na makikita nyo sa harap ng inyong screen, no, yung Torah, yun po yung Pentateuch, yun po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung dumating sa pamamagitan ni Moses. Pero po yung grace and truth na mababasa po natin dito po sa isinulat ni Moses ay naging reality sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat may grace dito sa sinulat ni Moses. Katunayan doon po sa Genesis chapter 6 verse 8, no? Part ito ng Torah. Ang sabi po ay ganito, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." So makikita natin, merong grace na mababasa tayo doon sa sa sinulat ni Moses. At katunayan, yung truth ay yung mismong isinulat ni Moses at ng mga propeta. Ang sabi po doon sa Psalm chapter 119 verse
160, ang sabi po ay ganito, the entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgment endures forever. So, meron po bang grace and truth sa mga isinulat ni Moses? Meron po. So, yung pong grace and truth na isinulat ni Moses, nagkaroon po ng reality sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga yung sinasabi doon, po sa verse 17, ang sabi, for the law was given through Moses, but the grace and truth came through Jesus Christ. So, yung scripture ibinigay kay Moses at yung grace and truth na sinasabi ng scripture na ito ay naging reality sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, kaya nga mababasa natin po doon sa verse 16 ay ganito, and of His fullness we have all received, and grace for grace. So, grace para doon sa sa grace. Reality ng grace para doon sa naipangako o naisulat na grace. So, mababasa po natin, makita po natin ulit dito po sa ating illustration, grace and truth, na ando sa panahon ni Moses, grace and truth, nasa panahon ng ating Panginoong Kristo. At ito yung grace for grace na mababasa natin sa verse 16. Yung grace po ay naandun po sa Old Testament. Alam po natin yan. Ito ay, isa pang susog dito ay yung 1 Peter chapter 1 verse 10. Ganito po ang ating mababasa. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. So, yung mga prophets sa Old Testament, kagaya ni Moses, ay nagsalita tungkol sa grace. At ito ay nagkaroon ng katuparan sa ating sa ating Panginoong Hesus. At ito ay nasa konteksto ng verse 14. At ang sabi ay ganito. Verse 14, ganito po ang ating mababasa sa John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So makikita natin dito sa illustration yung word, yung word of God, yung Torah na binigay sa pamamagitan ni Moses, na meron po itong grace and truth. Pero itong word na ito, na dati ay word, ito po ay it become flesh. Ibig sabihin, yung word na mababasa natin sa panahon ni Moses, ito po ay naging reality. At ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga mababasa natin, kung bubuin natin ang pagbasa sa verse 14 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of Him and cried out, saying, This was He of whom I said, He who comes after me is prepared before me, was before me. Verse 16, and of His fullness we have all received, and glory for grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared. So ito yung konteksto ng the Word became flesh. Yung mga isinulat ni Moses, ngayon po ay naging reality sapagkat yung mga isinulat ni Moses ay naging flesh. Kung tatandaan nyo, ito ay nasa Torah rin, part ito ng Torah, yung dream of
Jacob. Ganito po ang ating mababasa dito sa Genesis chapter 28 verse 10 to 15. At babasahin ko po sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heaven. So from earth to heaven po yung stair, no? Haba ng stair. And the angels of God were ascending and descending on it. Verse 13, there above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Verse 14, ang sabi, your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east and to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. So, anong may kinalaman ito pong panaginip ni Jacob? Ito may kinalaman doon sa pangako ng Diyos sa kanya. So, meron pong covenant ang Diyos kay Jacob, at mapapansin natin itong covenant ng Diyos kay Jacob, ito rin yung covenant ng Diyos kanino? Kay Abraham at kay Isaac. Ang laman po ng pangakong ito, ang sabi, all peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Ano pa yung pangako ng Diyos kay Abraham? Makikita natin po ito sa Galatians chapter 3 verse 8. Ang sabi po rito ay ganito, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Ano sabi kay Jacob? Ang sabi kay Jacob, all peoples on earth will be blessed through you and to your offspring. Ang sabi kay Abraham, all nations will be blessed through you. Pareho ba yung pangako kay Abraham at kay Jacob? Opo, pareho po ang pangako. At paano ito magkakaroon ng reality o katuparan? Ang sabi po doon sa verse 16 ng Galatians chapter 3, the promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people, but as to your seed, meaning one person who is Christ. So magkakaroon po ng reality itong blessings of all nation sa pamamagitan ng pagdating ng Kristo. So makikita po natin doon po sa conversation. Tatandaan niyo dito chapter 1 ng John, at nagkakaroon na ng mga followers ng ating Panginoong Kristo. Isa sa mga conversation dito, yung conversation ng ating Panginoong Kristo dito po kay Nathanael. At ang sabi po dito sa John chapter 1 verse 49, ganito po ang ating mababasa. Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Ang ibig sabihin, Rabbi, you are the Son of God, you are the Christ or the Messiah. At ang sagot ng ating Panginoong Kristo dito po mababasa natin sa 50, Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the big fig tree, do you believe? You will see greater things than these. Verse 51, ang sabi niya ay ganito, and he said to him, most assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.
Ano po yung panaginip ni Jacob? Tingnan po natin dito po sa illustration. Yung panaginip po ni Jacob ay yung stair, yung hagdanan mula sa lupa, umabot sa langit at nakita niya yung anghel na bumababa akyat parito sa langit. At itong panaginip na ito ay may kinalaman sa pangako ng Diyos sa kanya na blessings of all nation, at ito ngayon ay binabanggit ng ating Panginoong Kristo dito sa verse 51 ng chapter 1. Nandyan na ito ay magkakaroon ng reality sa kanya. So muli natin babasahin, ang sabi po rito ay ganito, and he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of God. So makikita natin ang kasulatang ito, yung word na ito about the dream of Jacob na isinulat ni Moses, nagkaroon ng reality sa panahon ng ating Panginoong Kristo. This word became flesh. These promises that God promised to Jacob become reality through our Lord Jesus Christ. At yun po yung may kinalaman doon sa the word became flesh. At may kinalaman doon sa sinasabi ni Moses na doon sa verse 17 na sabi, for the law, yung pong word of God, was given through Moses. No, isinulat niya ito sa scripture at tinatawag na Torah, Pentateuch. Ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No, it was given through Moses. Pero yung reality nito, yung grace and truth, came through Jesus Christ. So, makikita natin, ipinagkaloob yung mga salita ng Diyos kay Moses, binigyang katuparan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, isa sa mga example, yung pong dream ni Jacob na akyat panaog yung mga anghel, at ang sabi niya, makikita nyo na mabubukas ang langit at makikita nyo ang mga anghel na aakyat panaog sa uluhan ng anak ang tao. So sana po ay naintindihan natin maigi itong chapter 1, no? Tinapos na po natin yung chapter 1 at syempre papunta na rin po tayo sa chapter 2. At kung kayo nag-enjoy at natuto sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell at i-like nyo na rin, no? At i-share, at kung meron kayong komento at mga tanong ay ilagay niyo po doon sa comment section. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtatangkilik nyo ng aking channel. At sana po ay panoorin po ninyo itong po mga video na sa inyong harapan, at dito po bandang gitna na bilog, ito po ay may kinalaman sa pag-subscribe. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.